Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 9, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Ngayong araw ng kagitingan, Pangulong Marcos iginiit, patuloy ang banta sa soberanya ng Pilipinas. Apela sa Pangulo na maglabas ng executive order para bigyan ng heat breaks ang mga manggagawa ngayong tag-init, tinutulan ng Employers Group. Pambihirang astronomical event na total solar eclipse. Nasaksihan ng tinatayang 32 million residents ng North America. Hi, I'm Sarah and it's so nice to meet you. Human health is my specialty, and I want everyone to live a healthier life. May tanong ka ba tungkol sa kalusugan? Alamin ang sagot mula kay Sarah, ang Smart AI Resource Assistant. Takot ako sa heights, pero sige, ipi-face ko yung fear ko. At sa ating arat na segment, nasa travel radar nyo ba ang hinulugang taktak? Akyat na sa Antipolo, kung saan maraming libreng activities na ma-enjoy. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Idanaos ng Pilipinas, US, Japan at Australia ang unang malakihang joint patrol ng warships at aircraft sa West Philippine Sea para itaguyod ang kalayaan sa karagatan. Sa paggunita naman ng Araw ng Kagitingan, iginiit ni President Ferdinand Marcos Jr. na nagpapatuloy ang mga banta sa soberanya ng Pilipinas. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. 82 taon na ang nakalipas nang ipamalas ng mga Pilipino ang katapangan laban sa puwersang Hapon sa Bataan. Ngayon, sa Araw ng Kagitingan, iginiit ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapatuloy ang banta sa soberanya ng Pilipinas. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Noong isang buwan, sugatan ang 4 na Philippine Navy personnel ng i-water cannon ng Chinese Coast Guard ang resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, mas dumarami pa ang bilang ng Chinese ships sa karagatan ng Pilipinas. Pero ayon sa PCG, hindi pa dadala ang puwersang Pinoy sa pananakot ng China. We can fairly say there is an increase. But again, this is in relation with our response of transparency, telling the world about their kind of harassment. But in general, still, the level of provocation of China remains to be the same. The mere fact that more countries now are standing up and supporting the Philippines, and more Filipino people are also supportive of our approach, that's the very objective of this strategy. Kabilang sa mga bansang yan ang US, Australia at Japan na nagpadala ng warships at aircraft upang magsagawa ng joint patrols sa West Philippine Sea nitong linggo. Ayon sa US Naval Institute, ito ang unang combined multinational joint patrol sa rehiyon at ang unang beses na lumahok ang Japanese vessels. Atin ang Pinas! Pero sigaw ng ilang grupo, panahon na para magpatupad ng independent foreign policy ang Pilipinas upang hindi na umasa sa ibang bansa gaya ng Amerika. Nakababahala tayo at hindi natin sinusuportahan ang ganitong paraan, no? Na lutasin ang tunggalian natin sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng gira. Ayaw natin ng gira, hindi tayo maka-China at hindi tayo maka-US, tayo ay maka-Pilipino. Pero sa ngayon, magpapatuloy ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas. Sa Huwebes, makikipagpulong ang Pangulo kay US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington bilang tugon sa Chinese aggression sa Indo-Pacific region. Para sa Balitang A to Z,
Ian Maghanoy. Itinatanggi ng ambassador ng Pilipinas sa US ang pahayag ng Beijing na umano'y banta sa kapayapaan sa rehiyon ang napipintong trilateral summit sa pagitan ng US, Philippines at Japan sa Washington, D.C. sa April 11. Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, target ng pulong na palakasin ang kooperasyon ng mga bansa. Wala rin daw itong pinatutungkulan na ibang bansa. Una nang tinutulan ng Chinese Foreign Ministry ang anila ay eksklusibong pagpapangkat-pangkat ng mga bansa na maaaring mauwi sa kumprontasyon ng mga naturang grupo sa rehiyon. The bottom line is that we are getting together with many of our friends and allies who believe in the same rule of law. It's very unfortunate that China looks at this in that is directed towards them. The trilateral meeting is mainly a cooperation of three countries that believe that it is in their interest that we have this very strong cooperation, not necessarily on defense alone, but again, the economic cooperation. Kanya-kanyang diskarte ang ilang field workers na maghapong nagtatrabaho sa ilalim ng araw, lalo na ngayong sunod-sunod ang naitatalang heat index na umaabot mula caution hanggang danger level na. Kaya naman kinakalampag ngayon ng ilang mambabatas ang Pangulong Marcos na maglabas na ng executive order patungkol sa heat break para sa mga manggagawa. Pero ang isang employers group iginiit, dapat ipaubaya na ito sa mga kumpanya. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Babad sa tirik na araw ang 73 anyo sa Sinani Charito habang nagpipintura sa kalsada. Bukod sa uniform na long sleeve para hindi diretsyong tama ng init sa katawan, nagsusumbrero rin ito bilang proteksyon niya sabay inom ng tubig mayat maya. Ay, mas masawa ng init ngayon, sir. Sobra, lalo na kahapon. 3 araw na kami rito eh. Simula kasi kami doon sa Bukana, nagpipintura. Ngayon, 3 days namin, sa awa ng Diyos, matatapos na. Yung isang ganun, nauubos ko yun eh, nangyayelo. Anya, mas gusto niya na dire-diretso gawin ang trabaho para hindi abutin ng sobrang init. Kasi pagka tumigil ka, mas lalong mas mainit. Pag napahinga mo yung oras na mas matindi ang init. Mas gusto ko yung tapusin kaysa sa may break ka na, magbe-break ka nga ng 15 minutes. Tapos sobrang init naman pag dating mo uli sa workflow, di useless din. Mas may pa yung Oo. Ayon sa Pag-asa, asahan na mas titindi pa ang init na posibleng umabot ng dangerous level. Dahil naiipon yung init doon kapag ganito. So ibig sabihin, mas warm and humid siya. Therefore, kapag warm and humid siya, mas nahihirapan tayo magpawis o mag-release ng ating pawis para ma-cool down yung ating temperature. That is why medyo mas mainit dun sa mga areas na warm and humid. Kung kahit hinimok ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maglabas ng EO patungkol sa heat breaks para proteksyonan ang bawat manggagawa sa informal at formal sector. Pero kumabig dito ang Private Sector Advisory Council. Anila hindi na dapat daw magulat ang taong bayan sa ganitong panahon. Every summer it's really going to be hot. If there are some people na hindi nila kaya sa init, then they file their leave. No? Karamihan ng mga leaves na that they are taken is during this period of summer. No? Dagdag pa ni Concepcion, bayad naman daw ng tama ang mga manggagawa sa anumang pinagtatrabahuhan nila. Why give incentives? No? I mean, this is their job. They get paid for it. And right now, wala kami problema dito sa mga empleyado namin. No? Kung hindi ubra ang insentibo at heat breaks, pabor naman ang ilan na ibalik sa sistema ang work from home setup. Using heat stroke and something, so kailangan nila talaga makita yung mga ganong senaryo para at least kahit papano, kahit everyday nagwo-work mga employees nila, at least alam nila healthy sila and wala silang inaalala by tomorrow may kasakit siya or what. Gayunpaman, ipinaubayan na ng employers group sa mga member companies ang mga ideyang isinusulong. Para bang sinasabi mo na ang mga employers hindi nag-iisip, wala concern. Hindi totoo yun. Siyempre, asset mo yan most valuable asset. You will protect it more than others. Patuloy naman daw na pinapaalalahanan ng employers group ang kanilang miyembro patungkol sa kondisyon ng panahon.
Pero kung paulit-ulit daw ang ganito eksena, baka mapilitan silang magbawas na lang ng manggagawa o itigil ang operasyon. Kinakalampag naman ngayon ng Traders Union Congress of the Philippines ang Labor Department para reviewin ang inilabas na labor advisory na prerogative ng pamunuan ng pribadong sektor kung sususpindihin ang kanilang working days. Dahil baka hindi maging patas ang epekto nito sa mga manggagawa lalo na kapag no work no pay ang posibleng maging resulta nito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Handa ang Weather Bureau Pag-asa na makipagtulungan sa Department of Education para balangtasin ang alituntunin sa pagpapatupad ng suspensyon ng klase kasabay nga ng nararanasang matinding init ng panahon sa bansa. Ito ay matapos imungkahi ni Valenzuela City 2nd District Representative Eric Martinez na bumuo ng komprehensibong protokol sa panahon ng tag-init. Pero ayon sa Research and Development ng DOST Pag-asa, limitado lamang ang kanilang pananaliksik kaya kinakailangan nilang manghingi ng tulong mula sa ibang sangay ng pamahalaan. Samantala, naglabas naman ng bagong kautusan ng Schools Division Office ng Maynila na ililimita pansamantala ang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa syudad hanggang sa susunod na buwan, bunsod pa rin ang tindi ng init ng panahon. Batay sa Division Memo No. 140, isasagawa ang face-to-face classes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali simula bukas April 11 hanggang May 28 sa lahat po yan ng pampublikong paaralan sa Manila City. Layunin nitong hindi maramdaman ng kabataan ng sobrang init ng panahon habang sila ay nag-aaral. Tiniyak sa publiko ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na malayo pa sa critical level ang level ng tubig sa mga dam, partikular na sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig ng maraming residente sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng tumitinding epekto ng El Nino sa bansa. Sa tala ng MWSS, nasa 196.15 meters pa ang kasalukuyang level ng tubig sa Angat at hindi pa sumasadsad sa critical level na 160 meters. Gayunpaman, sakaling patuloy pa itong bumaba ng bumaba, mapipilitan raw ang ahensya ng magbawas ng alokasyon ng tubig sa NCR. Gayunpaman, kumpiyansa sa MWSS na hindi magkakaroon ng krisis sa tubig sa bansa ngayong taon. We're still confident to say that we are not going to experience the water shortage that we had experienced in 2019, wherein people are lining up on the street just to get water from the water tanker. Sa iba pang balita, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi na sila magbubukas ng mga bagong slot para sa mga motorcycle taxi sa Kamaynilaan. Ito ay bunsod ng sinasabing negatibong epekto nito sa daloy ng trapiko sakaling ipagpatuloy pa ang pagdaragdag ng bilang ng mga motorsiklo sa metro. Nauna nang iniutos kamakailan ni Transport Secretary Jaime Bautista na itigil na ang pagpapalawak pa ng motorcycle taxi program. Sinabi naman ng LTFRB na nasa 45,000 ang bilang ng slots na pinaghahati-hatian ng 3 players. Kabilang narito ang Angkas, Joyride at Move It. Nilinaw naman ng ahensya na tanging sa Metro Manila lang itinigil ang pagbubukas ng bagong slot ng motorcycle taxi. Matatapos naman sa Mayo ang isinasagawang pilot study patungkol rito. Bukas, sa araw ng Miyerkules, nakatakda ang Traffic Summit Bagong Pilipinas Town Hall Meeting na plano namang pag-usapan ang solusyon sa krisis ng trapiko sa bansa. Meron na po kaming utos galing sa kanya na itigil na muna ang pagbibigay ng ruta sa mga motorcycle taxi within Metro Manila. Sa labas po ng Metro Manila, pwede pa po. The 8,000 slots will now have to be made outside Metro Manila. Pabor ang halos 69% ng mga Pilipino sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa mga kabataan sa buong bansa. Ito ay sa kabila ng kaliwat ka ng pagtutol rito ng marami at pag-abolish sa ROTC program matapos mamatay ang isang estudyante mula sa University of Santo Tomas dahil sa hazing noon. Isinagawa ang Pulsation Survey noong December 3 hanggang 7 na kinumisyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa ulat, nasa 17% lang ng sumagot ang hindi pabor habang 14% ang walang desisyon sa issue. Karamihan sa mga pumabor ay mula sa Mindanao na sinundan ng ilan sa Visayas, Metro Manila at Luzon.
Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology ang nangyaring data breach sa external cloud-based online applications ng Bureau of Customs. Ayon sa DICT, naapektuhan ng cyber attack ang impormasyon ng halos 2,000 empleyado at nasa 80,000 customer ng customs. Posible raw na naapektuhan din ang mga impormasyon sa cargo shipment at ilang trade secrets ng customs. Nanindigan naman ng DICT na tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod ng panghahack ng website ng BOC. Focus now is to make sure na the entire attack is contained to that particular systems, to those particular systems which were affected. At wag tamaan yung iba pang systems na sa ngayon ay safe. Sabay sa araw ng kagitingan, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng National Housing Authority, Balanga, low-rise housing projects sa Bataan. Nasa 200 informal settler families ang nakinabang sa mahigit 200 bilang ng pabahay sa lugar. Panawagan naman ni Marcos sa mga benepisaryo, ingatan at mahalin ang ipinagkaloob na pabahay ng pamahalaan. Ipinaalala rin ng NHA na bawal parentahan o ibenta ng mga ito ang natanggap na bagong tirahan. Ito pong pabahay ay handog ng pamahalaan para sa inyong pamilya. Mahalin at ingatan natin ito mabuti upang magsilbi itong pundasyon ng inyong mga pangarap at magagandang kinabukasan. Naway nyo rin pagyamanin ang komunidad dito upang sabay-sabay kayo tumutunan at bumibughaw. Susunod, milyong-milyong taga North America nasaksihan sa iba't ibang lugar at oras ang total solar eclipse. At World Health Organization, ipinakilala ang Smart AI Resource Assistant for Health o si Sarah. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Namangha at tila tumigil ang mundo ng milyong-milyong taga North America matapos masaksihan ang total solar eclipse, isang pambihirang astronomical event na mauulit lamang sa US pagkatapos pa ng 20 taon. May balitang A to Z si Billy Torres. Ito ang naganap sa iba't ibang bahagi ng North America nitong Lunes nang masilayan ng may 32 milyon katao ang pambihirang astronomical event na total solar eclipse. Ito ang phenomenon kung saan pumapagitna ang buwan sa araw at mundo na nagdudulot ng panandaliang kadiliman. Sa pagkakataong ito, binalot ng dilim sa loob ng 4 na minuto ang tinatawag na path of totality ng eclipse sa Mexico, US at Canada. Sabay-sabay na namangha ang mga nakapanood ng eclipse sa Niagara Falls. Kakaibang experience naman para sa ilan na makita ang eclipse sa loob ng eroplano sa himpapawid. Ito naman ang imahe ng eclipse mula sa space na ibinahagi ng founder ng SpaceX na si Elon Musk. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, bagamat may nagaganap na eclipse kada 18 buwan, madalang ang total solar eclipse. Depende kasi ito sa tama ng alignment ng orbit ng mundo sa araw at buwan. You know, actually, somewhere in the world, there's an eclipse about every 18 months or so, but like in any particular place, it's a pretty rare event. Only those of us in this narrow path of totality. Ang susunod na total solar eclipse sa US ay sa 2044 pa magaganap. Sa Agosto ng susunod na taon naman, magkakaroon ng total solar eclipse na magiging visible lang sa Greenland, Iceland, Spain, Russia at maliit na bahagi ng Portugal. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Santa Rosa City sa Laguna dahil sa lumalaking bilang ng kaso ng pertussis o whooping cough sa lugar.
Mismo si Mayor Arlene Arcillas at ang Local Health Board ang nagrekomenda nito para sa mas mabilis na pagtugon kontra pertussis sa pamamagitan ng pagbabakuna. Sa pinakabagong tala, may 15 kaso na ang naturang lunsod. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health sa publiko na bagamat posibleng magkaroon ng kakulangan sa supply ng bakuna pagdating ng Mayo, mayroon namang ibang opsyon tulad ng diphtheria, tetanus, pertussis o DTP vaccine para punan ang pangangailangan. Bukas ang DOH sa pribadong sektor sa anumang tulong kontra pertussis. Malungkot na balita, patay ang isang 4 na taong gulang na bata sa Barangay Lahog sa Cebu City matapos umanong mahulog mula sa ika-27 palapag na condominium. Ayon sa pamunuan ng Mabolo Police Station, hinihinalang natutulog ang bata alas 6 ng umaga nang pansamantalang iwan ng ina para kumuha ng kape hanggang sa ito ay mahulog sa canopy ng 3rd floor ng condominium. Patuloy naman na iniimbestigahan ang naturang insidente. Samantala, na-rescue naman ngayong umaga ng Bureau of Fire Protection at ng pulisya ang 39 na taong gulang na lalaki matapos umakyat sa poste ng kuryente sa Almacen, Navotas City. Batay sa investigasyon, lasing ang lalaki at may mga pinagdaraanan sa buhay. Agad naman siyang dinala sa ospital para mabigyan ng atensyong medikal. Tunay ngang the future is digital, maging sa larangan ng kalusugan. Kilalanin po si Sarah, ang Smart Artificial Intelligence Resource Assistant for Health. Si Sarah ang bagong lunsad na digital health promoter ng World Health Organization. Bilang information avatar, kaya niyang sagutin ang iba't iba nating katanungan ukol sa kalusugan. Kabilang na dyan ang patungkol sa COVID-19, sa mental health at maging risk factors ng ilang sakit gaya ng cancer, heart at lung disease at diabetes. May tips din siya kung paano mag-de-stress, kumain ng tama at paano kaya tumigil sa tabako at e-cigarettes. Sa mga gustong makilala si Sarah, pwede siyang abalahin 24/7 sa WHO website. At huwag mag-alala dahil kaya niyang tumugon sa 8 wika sa pamamagitan ng video o teksto. Hi, I'm Sarah and it's so nice to meet you. Human health is my speciality, and I want everyone to live a healthier life. There is so much we can talk about, from tobacco products and alcohol, to healthy living and mental health. Is there something specific you'd like to talk about? Sa ating balitan sports, hindi pinalad ang Philippines Women's Football Team sa friendly games nito kontra South Korea. Sa score na 2-1, bigong nakuha ng Pilipinas ang goal na makausad kahit na sa ganitong match lamang. Gayunpaman, hindi raw nawawala ng pag-asa ang Philippine team. Ayon sa football coach na si Mark Tocaso, isa namang malaking karangalan ang makatapat ang South Korea na kasalukuyang nasa 20th place sa FIFA World Rankings. Tuloy-tuloy naman ang training ng koponan para mabawi ang ilang teknik na hindi na ipamalas sa katatapos lang na laban sa international arena. Sa aming pagbabalik, alamin ang mga bagong activities ng isang sikat na falls sa Rizal. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa mga ka-A to Z nating init na sa bahay at naghahanap ng mapaglilibangan ngayong summer. Bakit hindi dayuhin ang isang sikat na falls sa Rizal na hindi naman kalayuan mula sa metro? Arat na't umakyat sa Antipolo sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Kung kalmadong patak ng tubig mula sa talon lang naman ang hanap mo, isama pa ang ganda ng malalagong puno na nakapaligid dito, pues ang hinulugang taktak dito sa Antipolo, bidang-bida sa mga on the go. Mga ka-A to Z, kailan ba ang huling punta nyo dito sa hinulugang taktak? 10 years ago, 5 years ago, o never pa? Well,
hindi na yan issue dahil patok na patok ngayon ang kanilang mga bagong activities na tiyak na magpapapawi ng inyong pagod na labis-labis. Meron po tayo ditong canopy walk, which is the hanging bridge. Meron tayong spider web. Meron tayong rappelling. Ito yung rappelling and wall climb. At the same time, yung nauna na swimming pool. O diba, marami kang pwedeng gawin dito bukod sa pagtitig sa falls. 30 minutes away from the metro kaya no need to travel that far mga biyahero. But wait, there's more! Dahil lahat ng activities dito libre. Swak sa pamilya, magbabarkada, magkakaibigan at magkaibigan. Pwede rin sa single na ready to mingle. So isa nga sa mga activities na dinarayo dito sa Hinulugang Taktak ay ang hanging bridge. So ngayon, ito itatry ko. Though takot ako sa heights, pero sige, ipi-face ko yung fear ko para makatawid dito. Ayan, so kumapit lang tayong mabuti at medyo malalim-lalim ang babagsakan. Pero syempre, inano naman ng mga safety officers na safe naman dito. Kaya, ayan, medyo mahigpit ang ating mga safety gears. Wait lang. 2,000 years later. Ayan, nagawa ko ha. Ang mga dumarayo, bit-bit ang ngiti bago umuwi. So far, okay naman. Masaya naman kami. So, may mga baon kaming food. Yan. So, since galing pa kami Cavite. So, masaya naman. Since bago lang din namin na-discover ulit itong place na to. And especially ngayong summer, no, talagang pinupuntahan ng maraming tao. Masaya. Si Mrs. nagalangan sa una. Medyo tinatakot-takot ko pa. Okay naman. Nakayanan naman. Aba, at hindi lang ito mabenta sa atin dahil pati sina lolo't lola na mula sa San Fernando, Pampanga, tumayo pa. Bata kami, narinig lang namin ng Hinulugang Taktak pero first time namin nakita. Naririnig lang namin sa kanta. Hinulugang Taktak pero hindi pa namin napuntahan. Ngayong senior na kami, doon namin napuntahan. Ang ganda pa na. Kaya naman sa mga naghahanap ng mapapasyalan na abot kaya at patok pa sa bawat isa, Maaari na dito sa Antipolo! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, mama o papa, mommy o daddy. Tila paunahan talaga ang mga magulang kung kaninong pangalan ng unang salitang masasambit ng kanilang baby. Ngunit ang cute na bibing ito, tila iba ang bagong salitang natutuhan. Ang kanyang tila reklamong nasambit, panoorin. Mama. Mama. Ay, ano yan? Ano yan? Mama. Mama. Ay, ano yan? Ang init naman talaga, baby. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa businessman at inventor na si Steve Jobs. Ayon kay Jobs, ang malikhaing pagkatha ay ang abilidad na makita ang pagbabago bilang oportunidad at hindi isang banta. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!